people, upon your servant. Please help me to preach thy word in your will. We ask this in Christ's name we pray. Amen. Thank you. And be seated. Thank you sa ating mga panauhin. We have an obligation, and obligation are something that most of us take very seriously. And I want you to know that each one of us had obligation. I have an obligation to my family. I have an obligation as a pastor of Christ Bible Baptist Church. By the way, pag may nagtanong sa inyo, bakit ibang pangalan ng ating church? Okay? But magkaroon ko ng panahon, baka magkaroon ako ng meeting sa lahat ng members para maging klaro sa inyo. Kasi iba nang lumalabas ngayon sa labas lalo ng loko na to nga pastor na to. Tanda na pero hindi nagpapatubo ng bait. Sinasabi niya sa ibang mga churches, mga pastor, kaya daw ako nag-iba ng pangalan kasi umiba ako ng doktrina. Sinungaling talagang tao na yan. Dapat ipadala yan sa ICC. Sobra-sobra na ginagawa sa akin, hindi nyo lalam kung ano kasakit. Tinitiis ko lang lahat yan. Kasi alam kong Panginoon, yun ang kakampi ko, wala na iba. Kaya kung may magtanong sa inyo na iba, huwag kayong sumagot. Tanungin niyo si pastor. Pero bibigyan ko kayo ng 1 oras, darating tayo dyan, sabihin ko sa inyo, para maliwanagan kayo kung bakit. Pag-pray nyo lang tao na yan, sino yun? Huwag na. O sa Panginoon, pag-pray ko yung taong ito, yung matandang itong pangit na ito, yun lang. Huwag mo na sabihin pangalan. Pero yung ginagawa sa akin, talagang sobra-sobra na. So as a parent, we have an obligation also. And God has a responsibility. Every member of this local church had an obligation. Marami tayong obligasyon itong mga nakaraan na dapat nating gampanan. Mga obligasyon na dapat nating bayaran. But, we are serious sa lahat ng mga obligation na ating ginagawa sa araw-araw natin na pamumuhay. Right? Lalo na kapag obligasyon mo na ikay magbayad sa tamang panahon, na kapag hindi ka magbayad, talagang maluloko ka. Talagang masisira yung bait mo sa isang araw kasi kailangan mong bayaran. So, we're committed to do something that you can fulfill your commitment. Ginalungan mo kahit ang pangalan mo, kay once nga masira ka, hindi ka na mapagkatiwalaan pa. You see? So that's very important. But our obedience to our obligation to God is very, very important. Therefore, bilang Kristiyano, not only in our secular obligation, but also we call spiritual obligation. And I want you to know that obedience is our obligation. Obedience. You cannot enjoy such promises of the Lord in your life if you don't know your obligation. Sapagkat bawat isa ng mga anak ng Diyos ay meron tayong mga obligasyon. Kagang imobligasyon sa Diyos ay ang sumunod. Kaya sinabi ng Bible sa Acts chapter 5 in verse 29 na sabi niya, we ought to obey God rather than man. We ought to obey God rather than man. That's our obligation.
Amen? The apostles, when they are threatening in the name of Jesus Christ, because they are preaching the gospel, they are put behind the bars because of Jesus Christ. But Peter stood up and said, we ought to obey God. No matter what, papatayin nyo man kami, bahala kayo. We have to do that because that is our obligation. We ought to obey God. And one of the obligation is your obedience to Christ. And I believe we are obligated to obey Christ because of what He has done for us. Amen? Dapat natin sundon bangod ang Diyos sa ginimo niya sa aton. Our obligation to Christ involved being occupied. That's why in John chapter 12, in verse 26, it says here, John chapter 12, in verse number 26, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor me. You see? It says here, if any man serve him, my Father honor. So we ought to be occupied by serving the Lord. Dapat ang aton pangunahuna, ang aton tagipuson, dapat ara ang pagpangalagad sa Diyos. Hindi pwede nga kita tagaupo lang, tagapunta lang sa church. Oh, di ba? Dapat mo occupy kita. Liwibay natin yung ating pananaw na ang pagsimba ay obligasyon. Ang pagpunta sa church ay para lang tayo nakapunta sapagkat gusto natin makinig ng pagsasalita ng Diyos. No! As I said this morning, medyo masakit-sakit ang sinabi ko sa inyo. Siguro hanggang ngayon, nasa isip nyo pa. Ano sabi ko sa ating lesson? Sa Sunday School kanina, part 5 na tayo. Pag hindi ka nangangaral ng salita ng Diyos, pag hindi ka nagwi-win, you are not saved. Ipinakita ko sa iyong 4 na bersikulo. Sang tunay nga anak ng Diyos. Because soul winning ay napakalaga. That's the first step of your relationship with Jesus Christ. Yan ang kumakapit sa iyo sa Panginoon. Di ba? Ipinakita ko sa iyo John 1:12. Pinakita ko sa inyo ang 1 Peter 2:2. Pinakita ko sa inyo ang John chapter 15. Pinakita ko sa inyo ang Psalms 126. Pinakita ko sa inyo ang Psalms 1 verse number 2 to 3. Sapat na yun. Hindi naman kailangan pumunta ka dito Sabado para mag-soul winning ka. Wherever you go, may mamit ka nga tao. As a Christian, if you're truly saved, hindi pwede na hindi ka makashare ng gospel. Bakit? Andiyan ka nakaagot sa Panginoon eh. O katulad kay Brother Von, imagine, every Saturday may cadets. ROTC. May ROTC pa ngayon? Bira, kala ko wala na eh. Yan ang pinakaaya ko sa lahat eh. Kaya nga hindi ako pumapasok dyan eh. Papasaril ako ni Sir Joaquin. Bibigyan ko lang isang yung magandang inumin, hindi yung tanduay, yung medyo mamahalin na inumin. Pagkatapos ang grade ko 75, at least pasar. Si Sir Dakin, yung kilala sa Kapisay, kabot mo? Sir Dakin, yung malaki, mataba na, pero pambira. Kasi army yan eh. Pangalawa, ayaw ko matin ng ng RTC kasi yung buhok mo hanggang dito yan. Ganyan talaga yan. Lahat dyan sa likod, may mga palit ako dyan. Ayoko. See? By the way, so,
Yan ang ating obligasyon natin sa Panginoon. O, makapag-witness siya. Kayo kung nagtatrabaho kayo sa isang company, maka-witness kayo. Kung kayo nag-aaral sa school, araw-araw, makapag-witness kayo kahit isa. Pastor, wala akong trabaho. Lumakad ka, ang daming tao dyan sa labas. Pwede ka maka-witness sa cellphone. Para at least, meron kang puso ng Panginoon. Na ang puso ng Panginoon, walang iba, kundi kaluluwa at walang ibang rason kung bakit pumarito ang Panginoon dahil sa kaluluwa. The church is the body of Christ that must work for His glory and honor. Amen? That's why we ought to occupy serving God. We ought to be occupied by bearing fruit. Dapat tayo magpamunga. Tandaan nyo, ano sinikon sa ngaga? The reason that you are not growing because you are not saved. John 15. John 15. Hindi ka pwede mag-grow, magpamunga without growing. Kaya nga sabi ko siya, ang daming mga membro sa simbahan, kaya nawawala kasi hindi mga ligtas. Maliban lang na pumunta sa ibang lugar. Kung nagpatuloy. I am not referring sa endurance sa kaligtasan. Basahin yung Bible niyo. Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos, lumalago yan sa biyaya ng Panginoon. Kaya hindi ito parami-rami. Kasi sabi ko kung paramihan, mas marami mga kulto sa atin eh. Pero mga kapatid, ang gawain ng Panginoon hindi parami-rami. Kundi dapat ang bawat isa ay lumalago sa gawain ng Panginoon. Lumalago sa salita ng Diyos. Kaya huwag mo sabihin sa akin, naligtas ka pagkatapos, hindi ka lumalago. Kaya itong mga morning Christian, kawawa ito. Kaya kung minsan meron pang matapang ng salita, Pastor, morning Christian lang kami. Kawawa ka. Hindi ka nga lumalago. Ang iba nga dito, 20-30 years na, hindi pa lumalago eh. Nabubulok na lang sa upuan. Yan ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya no wonder na balang araw, hindi lahat ng mga membro sa Baptist Church ay madadala sa rapture. At kawawa ka. Kaya siyasatin mo na maiging sarili mo. Ako ba'y totoong ligtas? Ako ba'y talaga anak ng Diyos? You need to grow. You need to bear fruit. Do you have fruit in your life? Basahin natin liwat. John 15. Ano sabi ng Bible? John 15. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Alam niyo, first time ko sinabi kanina yun sa inyo eh. Para nag-aalala nga ako magsabi. Parang nag-aalang-alang ba? Kasi alam ko, iba yun eh. Sapagkat kung tunay kang haligtas talaga, talagang lumalago ka at nagbubunga ka. Pero wala eh. Yun ang sinabi, yung ang ating topic is soul winning eh. Hindi ko pwede itago yan. Kaya baka balang araw, sisingilin niyo ako na hindi namin tinuro yan. Na ganun pala. Akala namin okay lang mag-church kami. Akala namin ligtas na kami. Hindi ho. Diyan ka nagkakamali.
Bible po tayo. The Lord was so happy as we bear fruit. Oh, sino nalipay di sa inyo nga may tanong ka, wala ka pamunga? O sino nalipay din sa inyo nga ang imong ipang tanong nagpamunga? Di ba? Masaya ka. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Okay lang sa mga bago kasi hindi pa lang masyado maintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nga, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that they may grow thereby. Kaya nga, kailangan natin ng Sunday school. Kailangan natin ng discipleship. Bakit? Sa pamagitan na yan, kayo po ay bibigyan ng katalinuhan ng Panginoon, bigyan kayo ng understanding ng Panginoon, at habang yan ay tinatanggap yun, pinakikinggan nyo, lumalago kayo, at habang lumalago kayo, kayo magiging kagamit-gamit sa Diyos. Hindi tayo nag-stop pagkatapos na tayo tumanggap. At sasabihin mo, ligtas na ako, kahit hindi na ako magpangalagyan sa Ginoo. That's wrong. Mali po yan, mga kapatid. If the vine doesn't bear fruit, mga kapatid, yung puno na yan, yung kahoy na yan, na hindi walang bunga at tayo yung branch, ay pinuputol yan. Sapagkat gusto ng may-ari na yan ay bubunga ulit. Ginilustrate ko kanina sa inyo ang talisay. Kasi gusto ko ipaputol yan. Kasi may building tayo, kailangan makuha yan. Tapos yung bunga, yung liso, hindi maganda, yung mga dahon na hulog, ang dumi. So sini ko kaya Rio, sini ko yung ano gawin natin. Pinanitan niya si ilalim, pinanitan kahoy, binalakta niya dito. Ngayon ilang buwan na yan, hindi na bumubunga, hindi na tumutubo, wala ng dahon. Bakit? Paunti-unti nang namamatay. Yun bang gusto mo na buhay? Yung iba naman may dahon pero walang bunga. Yung klaseng buhay yan. Pang ano ka lang? Pang dekorasyon? Hindi dapat di ka dekorasyon. We are witnesses. We are Christ ambassadors. We proclaim the message of God. We preach the gospel of the Lord Jesus Christ. You see? Ulitin ko, hindi kailangan pumunta ka dito para mag-soul winning. Sapagkat sabi mo may trabaho ka. Kahit sa trabaho, maka-witness ka. Kahit sa isang taon, isa lang madala mo, hindi mo magagawa yan. At least napapakita ka na meron kang desire at anak ka ng Diyos. Siyaro, isa na lang gani na. At least makasabi ka, anak talaga ako ng Diyos. Nagdala kong tatay ko, sunod na taon ang nanay ko naman. Sa sunod na taon ang lulo ko naman. Sa sunod na taon ang lula ko naman. Sa sunod na taon ang aking kapatid, 5 kapatid, at ilang taon na yung siyam. Sa sunod naman ang aking namang ante. Bira, 30 years ka, at least bago mag-rapture, may 33 ka nga kaluluwa. Pinaka-easiest and the simplest na encouragement sa iyo para lang ikaw magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Pero kung hanggang ngayon, tang taong ka na sa church, wala ka pang dala, pambira, mag-isip-isip ka kapatid, dapat sa ibo magsisi ka ulit. Yeah, I encourage you. Bakit hindi ka ligtas? Tumanggap ka sa Panginoon. Ha? Ang problema hindi may-ari. Ang problema ay nasa pagpamunga natin. We have no problem with God. He owns everything. He's faithful. The Lord is good to us. He wants to tell about the gospel. Not only we shall bear fruit for Christ,
But our service must be rightly motivated. It means you want to do something for Jesus Christ. Hindi lamang ang magpamunga kita, kundi dapat ang ating paglilingkod, mga kapatid, ma-maintain natin yung ating magandang testimony. Kasi kahit soul winner ka, kung bad ka naman, ay pambirang hirap yan. Dapat natin ayusin ang ating sarili. You are a person that God wants to use to broadcast the good news. Amen? We have the good news. And the greatest news every day is the news of repentance. The news of salvation. Pambira, para sa akin, itong pinakamagandang pakinggan na balita, kasi ang balita ngayon puro fake news. Kung alam nyo lang, ito nangyari kay Duterte, kahit mga pastor, nag-aaway na sa Facebook. Kasi may mga pastor na kay Duterte sa mo, I'm not for Duterte, I'm not for Marcos. Kilala nyo pastor nyo. Of course, kung mo, si Duterte, nugay ka, si Ruas, gimbuto mo. Pareho kami. Iya kay Ruas. Sorry, nakalay. Kay Marcos. Hindi tayo away-away bago kabat ba paano tayo Ben? May ko sa post mahilig ma-share nga ginadog-daog anong sa iya para sa kasalanan niya. Pero pag mabatian mo sa Diyos, kanay. Mabatian mo sa Diyos, rape. Mabatian mo sa Diyos, aksidente. Binungguan ang santrak, ang isa ka SUV, 8 ang patay. Kalahin mo yan? That's not good news. The only good news that I know is the good news of salvation. Pero nakalungkot, walang nagpoproklamar niyan. Walang nagbabalita yan. You see? It's time also now to broadcast the gospel because we are Christ's witnesses. We have a good news. And you are a witnesses. Anong witness how? A witness is someone who by explanations and demonstrations gives audible and visible evidence of what he has seen and heard without being feared by consequences of his action. That's the meaning of witnesses or witness. Why sinadlo kung anuman
ang matabo sa iya nga pagsugid, sa iya nabatian, sa iya nakita, kag iya gindemonstrar, ang iya nakita, kaya siya naging witness. Kaya nga hindi ka pwede maging witness kung hindi ka ligtas. Kasi magsisinungaling ka. Ano sasabihin mo? Kung hindi ka save, ano sabihin mo sa mga tao? Kaya nga hindi ka lusuluin kasi hindi ka save. Tama? Eh wala kang sabihin eh. Kaya nga kayo nagsusuluin sapagkat mayroon kang sasabihin. May narinig ka at may nakita ka. That's why Jesus said, bago sa kumayab sa langit, and ye shall be my witnesses. Hindi Jehovah Witnesses. Mga anak sa Diyos. Ang daming baptist hindi nagsusuluwining because of Calvinism. Sa biyaya ng Panginoon, tayo na lang ang nagsusuluwining. At huwag natin ngayon na ititigil natin yan. Ang dami kong report na tatanggap kahit sa labas, kahit sa church, na marami, kahit yung sa Oxford, they are preaching sa Kalibo, preaching kung saan sila sa may baybay. Ang aton mga members, nakikita ko nag-post, nagsusulwining. Alam mo kung lahat ng membro, sundin lang ang sinasabi ng Bible, at kung lahat ng membro, mula sa mga juniors hanggang sa mga seniors, kung lahat ay saved, pambira, sabi ko sa iyo, isang linggo kahit saan tayo napipreach tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang during caravan, hindi lang during street preaching, hindi lang, ay pambira mga kapatid. Kung lahat ng ito ay magsishare bukas, isa lang kakalawa, I tell you. Isa lang. Then, i-text mo ko, Pastor, one soul saved. Ay pambira, sabihin ko sa iyo. Hindi lang ako maging masaya. Sabi ng Bible, there is joy in heaven for over one sinner that repented. Gawin natin yan, mga kapatid. Life is short. Time is running out. Let us remember obedience is our obligation. Ginagawa natin ang lahat nga mapaabot natin sa mga taong Ebanghelyo. Gincheck ko, ay pambira, ang gasto natin. Caravan, nung meron pa tayong island ministry, yung soul winning kapag, Sabado, paglinggo, yung Bible school natin, kasi nakadikit yan soul winning natin, ginagamit sila, yung support sa mission, pambira, halos lahat, nandun na lahat. And I praise the Lord for that. Wala tayong malaking in-expense sa anumang bagay. Maliban sa ito, of course, nagpapatay tayo ng building. Lahat yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Ilustri ko sa ngaga sa inyo, meron dati umatin dito na mag-asawa, nagbisita dito ng Thursday, almost share kami, Pastor, salamat. Naka-fellowship tayo. I-share ano nangyari sa kanila. Ilang church ang pinunta nila sa Bacolod, hindi na wala talaga. Nag-backslide sila. So habang may pastor nga nagkakadto, may ginapangita sila subdivision, ang tanong siya kung kilala nyo, sabi ng babae, ng asawa, sabi niya, ginsupladahan pa nga daw siya eh. Sabi niya, ganito, tapos nakita niya, Christian kayo? Sabi niya, bakit? Wala kayong nagbibinta ng inumin at saka sigarilyo. Yes, we are Baptist. Ay, Baptist ka mo? Ako, Pastor Baptist man. So mula noon, kahit pamasahe, wala sila imagine kahit pamasahe. Sabi sa akin ni brother, sabi niya, Pastor, sinusundo kami linggo-linggo. Ilan pa lang membro noon. Kasi nag-i-start pa lang. Hanggang nasanay sila. Kaso lang iba yung paging church sila, yung pastor nila na stroke, 60 years old. Hanggang hindi na naka-recover. So may pera sila sa bangko na piniprepare para ibili na ng
nakalang property, balang araw, di man malaki. Kasi makunti lang sila. Pinag-iipon nila yan. Ang sabi ni Brad, sabi niya, gamitin na lang natin ang pera para sa kay pastor, kawawa naman. Although may kapatid siya sa Amerika, pero hindi makasustain. May nag-aaral ng mga kabataan, maliit pa. Ay ayaw ng ibang lalaki. Hindi, para sa building niya, para sa, gawain. Bahala na si pastor. Kalahin mo yan. Sabi niya, pastor, ibang klase mga tao doon. So, pero na-convince ko sila kasi nahawa ko kay pastor, wala makaming pera. Anong gawin namin? Sabi ko, Brad, ganun talaga basta sa fundamental. Ang pastor, kawawa kapag anong mangyari dyan. Iba sa independent na priority nilang pastor. See? Ano mong pera? Matay ng pastor mo. Ibig sabihin, yung church na yun, walang soul winning. Sabi niya, pero wala kami soul winning. Ito sabi ko sa inyo, hindi lalago ang church na walang soul winning. Ba't ulitin ko, hindi parami-rami ang church. Hindi paramihan. Ang problema, wala sa atin, wala tayong pakip. Whatever will be, we don't care. Pero kung tunay kang anak sa Diyos, kung matutuo na ikay ligtas, you will care for people. Amen? That's why dapat tayo maging faithful Christian in sharing the gospel. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful to our responsibility. Alam nyo, sa totoo lang, nakakapagod na rin eh. Ikaw, pastor, ako, napapagod na rin ako sa ganitong sitwasyon. But you know, ang nagpo-push sa akin, na kahit wala kaming sweldo na pastor, hanggang mamatay na lang siguro, ganito na lang buhay ko. Pero yung pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa kaluluwa, yun na nga sa akin. Kaya sabi ni Paul, for the love of Christ constraining us. Pag-ibig ng Diyos ang nagpo-push sa atin para maglingkod sa Panginoon. May mga pagkataon na tayo po'y naglulupay-pay. May mga panahon na talagang sabihin mo, Lord, tama na. Pahinga na ako. Pero sabi ng Panginoon, hindi pa ako tapos sa iyo. Kaya hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon eh. Kasi pag kinuha tayo ng Panginoon, ibig sabihin, dalawa lang yan. Anak, pahinga ka na, pagod ka na. Anak, dito ka na kasi tigas ang ulo mo. O saan ang gusto mo? Kukunin ka ng Panginoon dahil sa katigasan ng ulo mo? O kukunin ka sapagkat naawa ng Diyos sa'yo, gusto na papahingahin ka? Ha? May pastor sa Amerika, na-share ko na to sa inyo. He was so discouraged. It was in 1900s. Gusto niya mag-resign sa isang church. Dugay na siya. Walang bunga yung ministry. Ganun talaga sa Amerika, kasi sa Amerika, kaya hindi ka mag-wonder. Bakit umaabot 800 plus every year ang nagre-resign ng mga pastor? At hundreds of churches closed. Kasi sa Amerika, pag ikaw nga pastor, ayaw mo na, pwede ka na lumabas. Walang makapipigil sa iyo. Dito, gusto ko lumabas, hindi niya ko pipigilan, pero ang Diyos pumipigil sa akin. Baliktad tayo. Kasi sa kanila, mahal dun lahat. Kaya ang mga pastor karamihan doon, si Pastor De Rosas, kita nyo naman, 25 years sa Amerika, sobra. Gatrabaho siya sa isa ka-company sa car dealers. At the same time, nagpapastor siya. So, dalawang income niya. Kasi sa Amerika, pag pastor ka, kag hindi gaano malaking church mo, kailangan mo magtrabaho ka. Bakit? Hindi sufficient ang support sa iyo. So, supportaran ka ng 100,000. Sa atin, malaki na yan, a month. Sa kanila, pambira. Parang janitor lang yan. Kaya mga misyonary, pag pumunta dito sa Pilipinas,
hindi yan pupunta na hindi makareach sila at least $5,000 support from their sending church o sino man mag-send out sa kanila. Kaya pagdating nila dito, may 250,000 sila nga fix. Ang mura dito dati. Makarakila ka ng 10,000 na bahay, buong bahay na yan. Meron nga missionary, Bible Bap sa Manila. Sa likod may swimming pool. Ang arkilas ang kuha nila dati noon nasa 45,000 lang. Mansion. Missionary yan, ha? Missionary. Sa atin, kasi Pilipino tayo, pag missionary, akala mo, kung di mo alam, missionary yan katulad din sa atin dito. Kaso lang that time, mga 1980s, 90, ang Amerika napakayaman. They send out missionaries around the world. Ngayon, wala na. Di na sila send out. Bakit? Ang mga churches sa Amerika patay na. See? So magre-resign yan. Wala magawa ang church. Ano gagawin mo? So, itong tao na pastor na ito, tumayo sa pulpito at sinabi, "Church, I am not effective anymore. Our church is not growing." Siya na lang nagsusulwining. Ang pastor. So the boy come to him, umiiyak yung pastor. At sinabi niya sa pastor, "Pastor, I'm missionary Robert Moffat. Missionary from Africa." Kinshare niya nga ang bata nga to, ilang taon na nakalipas, ang dami ng taon, siya mismo, diyan mismo sa church nila, na-save at lumipat lang sa iba hanggang naging missionary. At si Moffat na ito, may nigumat thousands, ining si Moffat, Robert Moffat, because of being missionary, Livingstone become a missionary to Africa. Siya ang nag-encourage para si David Livingstone na missionary from Africa. Anong lugar niya gani? Sa Africa? Zambia, ano na? Saan sa Africa? Hindi Zambia. Zambia yun? Ano sa Google, ano nyo? Si David Livingstone become a missionary. Thousands of African got saved because there was a boy nga nag-surrender siya kabuhi ka naging missionary sa Africa. Kagining si David Livingstone ginamit sa Diyos para makilala ang gospel sa buong Africa. Yes, Zambia, Africa. May mga missionary tayo doon. You see? You know, that pastor has no idea. He's just faithful to do his job, winning souls for Jesus Christ. Nabigla lang siya na ang bata na yun, yung missionary na yun, si Robert Moffat, siya ang ginamit ng Panginoon para si David Livingstone gamiton sa Panginoon to be a missionary to Zambia, Africa. You see? No idea nga ang isa kakalag, isang kaluluwa, mag-produce ng isang missionary. You know, sometimes, binabaliwala lang natin, pero hindi mo alam na habang nagsusulwining ka, balang araw, mayroong tawagin dyan ng Panginoon sa ibang lugar at maging missionary. Ladies and gentlemen, let us be faithful. You know, Robert Moffat is well known in London. Not in America, in London, I mean. Kaya si David Livingstone is from
from London, no? In England, I mean. Ginamit si Moffat to have a great revival in London, England, even in the whole world. Yan yung biography niya. Because of one pastor who is faithful. Do not underestimate the power of soul winning. Do not estimate. Just be faithful. Sunod lang tayo sa Panginoon. Marami mga problema, maraming pagsubok. Just keep on keeping on. Sapagkat ang Panginoon mayroong promisa. In Galatians chapter 6, be not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Hindi sayang ang pagpastor ko for 35 years. Kita yung testimony ni Alaban, ni Sani. Pambira, imposible yung mga ganyan mga tao maligtas. Palahubog. Troublemaker. Dapat siyang patayin ang pinatay ang kanya kaibigan. Pinainom niya pa ng whiskey hanggang pingin na. 29, kabuno. Nilampo sa sampala, gimpiko pa sa liog. Wow! Kaya nga hindi kang pinatay, brad eh. Dapat si Red, ginamit si Red pala, sorry. Kaya hindi ka pinatay kasi may plano ng Panginoon sa'yo. Kung wala sang Red nga soul winner, hindi na sito mga kapatid niya. Yung isang kapatid mo pa, yung sa Robinson. Ayan sa Brad, tayo ka Brad. Yan. Pag nandiyan ka sa Robinson, nagkakape. Natawag ko yan, pero sipin ng konti. Brad, kumusta? Okay ka lang dito? Yes, Pastor. Imagine, sumasama pa yun sa soul winning kahit na one day lang iyasin ng ano. Pagka Sunday, i-change yan na. Sa isa da ka, kagapang limpyo man, si Arnel, kay backslider kay ikaw na lang da. Ako na lang masimba. Kilala niyo si Arnel? Oh, why na? Nag-backslide. Sabi niya, timing na nag-backslide ka, ikaw naman da. Ayos, galing. No, hindi. Hindi si Arnel. Imagine Sunday, kung minsan Sabado, ginagawa pa niya. Brad, 25 ka mo kabilog na lang da. Bili, no? Brad, may na-soul winning ka na da? Sa 25, pila na? 4, si Arnel, 5. Imagine, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kahit nandyan ka, nakatrabaho, naglilinis yan sa Robinson, 4 na nawin niya. Of course, sa iba hindi yan mawin dahil pilosopo. Hayaan mo lang, Brad. Kahit sa Beijing ko, meron ka lang isa na madala sa Panginoon. Kaya wala yung sabihin na magrason ka nga, ay pastor, wala talaga. Meron. Oh, ikaw Ning, Jovi. Sa DBP ka na trabaho, di ba? May nawin ka na dyan. Oh, amen. Praise the Lord. Yan ang ibig sabihin ko. Hindi kailangan pumunta ka dito at sasama ka sa mga harvester, rescuer, na wala man bisita kagay na. Mga purma malanayla. Sabi ng mga leader, ay nako. Kahit saan ka. Oh, ikaw na Josephine, wala trabaho, siyempre, laon siya, wala siyang gano, hindi siya nagsusulwining. Nagsusulwining ka kung Sabado? Nagsusulwining pala. O, sino pa dito hindi nagsusulwining? Dito, sa mga ripis, mga reapers. Halas nagsusulwining tula to. Imagine, mga nanay o mga tatay, sino tatay di wigil sulwining? Si Bay. Ikaw, Bay. Naka-live tayo. Andiyan tapos sa mamaya naman. Ikaw nag-ano. Nanay, kalma lang. Nagapang ano ka sang pusiso? Gapang at nag-attracts o nag-share ka? Oo, tanawa. In fact, kanina, lahat ng John and Romans kay sa kabox, nga wala nyo na ginagamit, ginasin ninyo, pinangayo niya. Kahit tanang kasulod binibigyan niya ng gospel tracts.
Kahit mahirap kay Bay, yung buhay niya. Oh, di ba? Hello, Nang, okay ka lang na? Kalba ka lang na? Napakapala ng asawa at mga anak niya dito, yung sipag eh. Gwapo, forma niya oh. Naya. Bira, kusuwiran talaga mo. Pero grabe pag-bless kay Bay. May doktor na siya, ang anak. Minog, obra lang na sa pustiso. Sang 1990 sa Rizal kami. At tubangan lang ng pustisuan niya laboratory, ari di simbana ton. Agaro si Buboy, Bay, busta dito. Ikaw lang na boy. Agaro, Boy, basketball. Basketball sila ni Buboy. Dugay-dugay, kita ko, nagsimba na siya. Soltero pa sa that time. Gapangamula sa tiyo niya, nga taga Sibuman. Ngayon, may anak na nga doktor. Mansyon ang bahay. May sarili ng pick-up. Cash. Tama na, baka patay siya dyan. Tama na ba ya? Tama na ba? Kaya saludo ko sa bata na to eh. Akala ko hindi na to simba dahil grabing problema. Ligtas ka talaga ba? Oh, Jordan, kadlaw-kadlaw ka na. Siya ni aton manoga sang aton air condition de. Busy man ni si Jordan sa Robinson kung sa diin. May nasulwining ka naman? May nasiran ka na? Sigurado ka? Fix man? Patay ka pa? Sa Sunday school next Sunday, tuturuan ka mo sa approach. Maganda to. Believe me. Hindi ko pa to naturo sa kanila. Sa mga solwiner. Naturo ko pero hindi masyado. Pero ito maganda to. In 1 hour tuturo ko sa inyo. Kasi sa approach, nakadepende ang buong soul winning time mo. Pag hindi magandang approach mo, walang gana ang nakikinig sa iyo. Believe me. Kaya don't forget that. Ha? So sana lahat, no? Marinig ko, hindi ko kayo may isa, okay na to mga baguhan. Hindi, ma'am, bago pa lang to. So hindi pa natin to sila masabi na talagang ano sila. Pero kayo medyo tagal-tagal. Mga taga, dito lahat ng mga taga-Oxford, mga soul winner to lahat. Sana mag-backslide baka mo sa Oxford, huwag kayo mag-backslide soul winning, ha? Kasi pa alam ko, pag magwala na kayo sa Oxford, backslide na rin kayo. Huwag, iba yung Oxford, iba yung Christian life nyo. Kahit mamatay na si Father, soul winner, mag-soul winning pa rin kayo. Amen? Bakit tumatawa kayo? Salamat na may Father ta. Imagine that, no? Walang hiya. Walang hiya. Hindi nahihiya si Father kahit saan. Dapat ganun tayo, walang hiya tayo. Kahit sinong tao na makasumalang natin, kahit sino ka maupuan natin, kaya nga dapat may gospel track sa iyo eh. Yung hindi pa kaya mag-soul winning, gospel track lang. Yun lang. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Amen? Tayo po'y magsita yung lahat. Every head bow, every eye close. Bira, marami pang linggo ng ating topic nito ha. Naubusan ako. So pasensya na kayo kung iba naman ang ipipreach ko sa gabi. Pero I'll try my best na doon pa rin tayo sa ating soul winning nga lesson for the whole month. I believe na patapos natin itong ating month of soul winning, I pray nga mag-increase pagid ang ating mga soul winner, mag-increase ang ating souls won, at lalago pa tayo. Amen? Nakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Pagpalain niyo pong invitation, Banal Spirit kayo pimanguna sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you as you come to the altar. Pag-pray mo, bigyan ka ng Panginoon ng courage. Hindi ka pa nakaranas mag-soul winning. Ano lang muna, bigay ka ng gospel track.
learn the art of soul winning. Kung ikaw soul winner na, stay faithful sa pagbalik ng Panginoon. May mga pagsubok, may mga kahinaan, may mga trial sa buhay natin. Huwag kang bumitiw. Patuloy ka sa Panginoon. Bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Naharapin anuman mga bagay sa ating buhay. And the Lord will bless us. Kung meron ka pa mga mahal sa buhay, tatay mo, nanay mo, kapatid mo, kaibigan, na sila, ipag-pray mo na sila ay mas-save. Sa school, bigyan ka ng courage ng Panginoon. Makapag-witness man lang. Gawin nating habit ang pag-witness. Walang ibang maasahan ng Panginoon kundi tayo. Kahit saan ka man dadalhin, may negosyo ka, gamitin mo negosyo mo para sa soul winning. Panginoon, salamat po muli. Salamat sa mga blessing sa buong maghapon. Salamat po sa mga accomplishment sa buong isang linggo, sa mga kaluluwa, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, bilang tagapagligtas. Tulungan niyo po kami na maging matapat para sa inyo. Yung dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. God bless you. Pagkatuloy natin panalangin ang ating mga activities. At ang ating kanina binigay na commitment slip, lahat ba nakakuha? Siguradong iba hindi nakakuha siguro.